sumama ako sa tiyahin ko. Tinulungan nila akong makapag-aral doon. Ako yung nagwo-work as housekeeper nila para lang maitaguyod ko yung pag-aaral ko. Lahat ng trabaho, nag-gasoline girl ako, sales lady sa hardware, nag-wholesaler ako. While nag-work ako doon, nag-study naman ako. Dumating ako sa UAE. Ang una kong work is a white dress. Na-scam ako ng 2 times na ma'am. Pero package na yan sa business ma'am. Kailangan huwag kang magpapanik. Control pa rin sa sarili mo. Huwag kang magpapadala sa mga emosyon. Kala mo wala ng pag-asa. So i-carry mo lang. Move on. Lahat ng problema may solusyon. Parang isang nawala tapos triple ang bumalik. End of the day, buhay mo yun. Hard work mo yun. Basta ikaw ang nakakaalam at saka si God. Sa mga family ko, sa mama ko, kailangan ko tong gawin para sa kanila. Ayaw ko maranasan nila ang naranasan ko dati. Hello everyone, welcome to Kabayan Tayo Blueprint. Can you introduce yourself to our kabayan? Hi everyone! Hi mga ka-OFW, mga kabayan. I'm Aisha Steph Diket. I'm 43 years old, OFW since 2009. I am OFW entrepreneur. So tagasan po kayo sa atin? I was born in Aurora, Zamboanga del Sur, and I was raised in Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur, and lumaki po ako sa Osami City, Mindanao. 2009, dumating ako sa UAE, tapos nag-start na po ako ng work doon. Ang una kong work is a white dress sa food court. Ilan po kayo magkakapatid? A little family background po. Anim kami magkakapatid, 3 babae, 3 lalaki, pang-5 po ako. Wala na po kaming tatay, mama lang ang nagbubuhay sa amin. Isa siyang mananahi sa mga cortina, cover. Kamusta po living in Zamboanga po? Doon ako lumaki sa tiyahin ko. Opo. 7 years old ako, namatay yung tatay ko. Tapos, sumama ako sa tiyahin ko. Tinulungan nila akong makapag-aral doon. Ako yung nagwo-work as housekeeper nila para lang maitaguyod ko yung pag-aaral ko. Tinulungan ako ng tiyahin ko para matapos ko yung elementary ko. Ikaw lang po among sa inyong Yes. magkakapatid? At ako lang yung Sa tiyahin niyo nasa po? tiyahin ko. Okay Ako po. lang po talagang nagporsige na sumama sa tiyahin ko para doon ko ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Kasi grade 1 yata ako. 7 years old namatay yung tatay ko. Dinala na ako ng tiyahin ko doon sa kanila. So ako yung tumutulong, nagdidilig ng halaman, Ito po 5 yung morning, very nagbubunot responsible. ng sahig, nagdidilig ng mga halaman, nagluluto ng almusal. Kailangan 7 morning tapos na yung gawain kasi kailangan ko nang pumunta sa school. That time, wala po akong close friend or best friend. So, maliit pa lang talaga ako. Yung kunwari, sarili ko na yung ginawang parang store. Yan, bili ako. Tapos, isa kamay ko, binigay ko yung 10 peso na ginawa kong fake na papel. Tapos ako Ikaw lang din, din. ate, pabili ng biogesic. May 10 peso. Kinuha ko din Bata sa pa kanila. lang, Bata pa lang. business-minded na po Tapos, kayo. ang dami kong mga dahon-dahon dyan. Kunwari, di yun talaga ang binibenta ko. So ilan taon po kayo nagpunta ng UAE? 28. 28. So after nag-study po kayo elementary, tapos high school, High tapos school, doon sa Ozamis na hanggang 2003. Nanganak ako, babae, sa una kong ex-husband ko. Tapos 2005, lalaki na naman yung anak ko. That time, nagtatrabaho ako. Lahat ng trabaho, nag-gasoline girl ako, nag-hardware, na sales lady sa hardware, nag-wholesaler ako. Yung karga-karga namin yung mga wholesaler ng mga box ng malalaking kartolina, mga Manila paper, yung isang rulyo kakargahin namin. Kami yung nag-i-impake para i-distribute sa mga province. While nag-work ako doon, nag-study naman ako sa high school. so working student po Opo. kayo. What made you realize na kailangan mo nang mag-abroad? Ano po, meron po bang nag-invite sa inyo? After nung nanganak ako sa pangalawa, ma'am, 2005, hindi na kaya ng budget. Kasi 2 na yung anak ko. Yung isa that time, nag-start na siya ng school. That time, my sister married also na taga rito. So, in-invite niya ako na pumunta dito. So, 2005, nanganak ako. After 4 years, in-invite ako ng sister ko na pumunta dito. Sa Philippines din, may savings din kasi ako. May konti akong business na mobile dun shop. pala. Opo. Yes, may mobile shop ako. Tapos, meron akong sidecar na 3 habang nag-work ako sa mobile shop. Okay po. So, working student po kayo nung high school. Tapos after high school, nag-work po kayo ng iba-ibang work. Tapos Yes. habang nag-iba-ibang work, meron pa kayong business. Nung nanganak na ako, Okay. nag-save na akong money doon. Yung money, kung saan ako kumuha
kumuha ng pera, ang ininvest ko, galing sa lending na money. Oh, kunwari, So, ang nagpa-lending daming ka, nagpa-loan ka, bigyan mo ko ng 5,000. mm. Lagay ko yan sa bangko. Tapos, pag renew na, pag natapos ko ng bayaran yung 5,000 with interest, magre-renew na naman ako ng 10,000. Lagay ko na naman sa bangko. Hanggang umabot siya ng mga 50,000, 40,000. Doon na ako nag-start na kumuha ko ng shop sa labas ng mall na doon ako nag-work kasi nga ang amo ko meron din siyang mobile shop. Ako naman kumuha ako ng pwesto sa labas, nag-rent ako tapos yung money na galing sa lending, yun yung ininvest ko doon. Tapos nangutang ako ng 3 motor, yun yung ginawang sidecar. Ang galing. Doon yung sa Pilipinas. After niyan, nung nag-decide na ako pumunta ng UAE, Binenta niyo bininta po? ko na lahat yung business ko. Bininta ko sa kapitbahay namin yung mobile shop. Tapos yung 2 motor, bininta ko. Tapos yun yung pantikit ko dito. Yun yung pang-visa ko ginamit niyong dito, panggastos po. yes. Okay lang po sa asawa niyo at that time tsaka mga anak niyo na umalis po kayo? That time, complicated na ang buhay ng dalawa. Okay. Oo, complicated na siya nung doon. Separate na actually kami. Nasa Okay. Pilipinas na ako. So, gusto niya siya daw mag-take care sa mga bata. Yun, pumayag naman ako. So, sabi niyo po kanina na-mention na first job niyo po dito, waitress. Opo. So, Dubai po kayo talaga nag-start? Abu Dhabi po, ma'am. Sa Khalidia Mall, sa may food court. Okay po. Doon. Pero, pagdating ko talaga dito, yung agency, na travel agency, nag-visa sa akin, pumasok ako doon as a travel agent. Na-hired ako. Naboring man ako, ma'am, kasi hindi ako sanay sa walang Office. tao sa loob ng office. Sanay ako sa mall, sanay ako makikita ng maraming tao. Iniwanan ko, pero yun na pala ang bigay ni God sa akin. Sign na niya yun. Pero ako lang ang nag-reject. Oo, kasi nga boring. Parang doon ang stepping stone ko ba na naging entrepreneur ako ngayon. Nakita ko sa newspaper pa yun dati. Yung classified ads. Yun, nakita ko yung waitress. Yun, doon hired ako. 2009 yun. Ang galing. Grabe story pala. Ngayon pa lang parang inspired na ako. Muslim na po ba kayo ever since sa Zamboanga? Hindi. Sa Balik Islam ako nung 2014 nung nasa perfume gallery ako. Walang nag-force sa akin or walang nag-advise sa akin na maging Muslim. Ako lang talaga kusa. Tapos, nag-asawa ako 2018. Okay. So, officially nag-convert po kayo Yes. noong 2014. Oo. Tapos, Muslim na po kayo bago po kayo yung husband niyo Yes. now. Oo. From waitress, paano po kayo na-inspire maging entrepreneur? Una, after sa waitress, 1 year lang ako doon sa waitress. Nakapasok ko sa perfume gallery. Tapos parang bininta, hindi kami inassume or hindi kami sinama sa pagbenta. So naghanap-hanap ako ng work. Nakita ko sa Dubizel yung travel agent. Nag-hire sila ng travel agent. So nung nakita ko, nag-apply ako, na-hired na. Doon na ako natuto na as a travel agent. Sarili ko lang ang nag-training sa akin dahil sa Sa atin. tanong-tanong lang din. Oo. Kasi may mga kaibigan man akong nagtrabaho sa travel agency. So, after that, bininta siya. Tapos, nakakuha ako ng partner. Nag-open kami ng travel agency kaming dalawa. Parang nag-monthly kami ng 5,000. Oo, Okay. dirham. Nung lagi na lang ako nagre-renew, ma'am, ako yung nagbabayad ng mga expenses, Parang hinayaan ka internet. lang. So, iniisip ko, kaya ko palang mag-open ng business sa sarili ko. Pera ko sa gratuity, tapos savings money ko, may pera ako. Dahil marami din akong client. So, yun yung start ko sa pag-entrepreneur. Travel agency. Oo, nag-travel agency ako sa tulong na din ng asawa ko. Doon niyo po na-meet yung current husband niyo po? Hindi, Or? na-meet ko by friend, yung Okay. husband While ko. na may business ka na with this Pakistani. Oo, Okay. meron na. Tapos, with the help of your husband, nagtayo ka ng Siya sarili lang mo. yung kinuha kong sponsor, pero sa Yeah, lahat yun ng nga po expenses, ako Ikaw, yun. tapos ikaw din nagmamanage. Kasi Oo, kailangan ako ng din, local oo. partner Yes, before. before, Okay. yan. Ano pa lang ko siya doon, jowa pa lang. Oo. So, pangalan niya lang. Sponsor lang niya. Yeah, Oo, pangalan sponsor. niya lang. Oo. Tapos all your expense, all your management and Yes, operation. Opo. Yung pagmamanage, yung expenses, ako lahat. Siya lang yung sa papel. Ano pong inspiration niya dito? Yung mga anak ko, sa mga family ko, sa mama ko, kailangan ko tong gawin para sa kanila. Ayaw ko maranasan nila ang naranasan ko dati. Ayaw ko silang makita na ganyan na ang hirap-hirap na makabili ng pagkain na gusto mo. So, ano po yung mga challenges niyo? Pandemic talaga. 2019.
2019 nag-open yung travel agency. Yes, March Okay. 2019, nag-lockdown Lockdown ng ng 20 March 2020, 2020. yes. So, hindi ko na-enjoy mga panahon na yon. Kasi nga, ano pa, January, nag-start na ng mga ganyan-ganyan na walang flight. Pangalawa, yung na-scam ka. Oo, na-scam ako ng 2 times na, ma'am. Nagpapadala ng mga piki na invoice ng bangko, bank Oh. transfer. Pero ako yung nag-suffer. Kasi ako yung humarap sa tao, ma'am, eh. Ako yung masisira pag hindi ko yun isolve yung problem. Kailangan kong ibalik Palitan, yung services na yun sa kanila. Yun, mga struggle ko sa buhay. Pero, package na yan sa business, ma'am. Paano niyo siya hina-handle? Ano lang, pag na-scam ka, Opo. kailangan huwag kang magpapanik, control pa rin sa sarili mo, huwag kang magpapadala sa mga emosyon, kala mo wala ng pag-asa. So, i-carry mo lang, move on. Lahat ng problema may solusyon. Yun yung lagi kong iniisip ko, lagi kong sinasabi ko sa sarili na lahat ng problema may solusyon. Kahit na may sufferings, may kapalit naman na Yes, blessing. ma'am. Yes, ma'am. Parang isang nawala tapos triple ang bumalik. Yung background niyo as a Filipino, yung background niyo as a person from Zamboanga, paano yung values niyo po, paano siya nakakaapekto as being a businesswoman? As a Filipino, ma'am, hard work talaga. Hinahandle namin yung mga staff na may training, merong orientation, customer service, paano mag-respect kahit sisigawan ka na, kailangan mo pa rin siyang, wag mo siyang patulan. Yun yung Filipino attitude talaga natin. Kahit may sakit pa tayo, kailangan pa rin nating bumangon para magtrabaho. Yun po yung culture na nakukuha at saka in-apply ko dito sa UAE. Actually, ganun nga tayo mga Pilipino, kaya minsan naaabuso tayo. Mm. Wala. Tapos ikaw pa yung ichismis, charot. True. Charot. Ano po yung business niyo, yung travel agency po ngayon? Meron kaming cleaning company, flower and events, travel agency. Yun po. Okay. So, ilan po may multiple businesses po kayo? Yes po. Travel agency, 2 branch na namin, Abu Dhabi at saka Dubai. Yung Oro Pinoy Cleaning Services, nagka-cleaning kami, Abu Dhabi yun. Abu Dhabi Tapos din po. meron din kaming flower and events management. Abu Dhabi din po. Yes po, Abu Dhabi. Okay. Paano po nag-expand? So, nag-start po kayo sa travel agency. So, pwede niyo po kami kwentuhan. So, paano nag-build ng other businesses? Paano nag-branch out? Nung nakita na ng asawa ko, nakita niya na maganda ang business ng travel agency. First branch ko pa lang yon. Sinabi ko sa kanya, mag-open ako ng agency sa Dubai. Gusto mong mag-invest? Sabi niya, sige, partner mo ako. Pero before ako nag-branch ng Dubai, nag-open ako ng cleaning company 2019. Same year ng travel agency doon sa Abu Dhabi. Paano niyo po naisip na cleaning? Yes, ma'am. Kasi yung mga client ko, nasa cleaning company, nagre-renew ng visa. Habang nagkwentuhan kami, ma'am, kumukuha ako ng idea sa kanya. Paano yung ganito? Magkano ang sahod? Magkano ang per hour ng cleaning? Paano magki-cleaning? So, oo, everyday yan. Parang pinifriend ko yung mga clients ko. Very Kumukuha ko- hands-on po kayo sa business, Yes, no? oo. Kumukuha ko ng mga ideas. Kaya ako nakapag-open ng cleaning company. Tapos, nag-join yung asawa ko sa cleaning company. After ng cleaning company, nag-branch kami dito sa Dubai. Tapos, paano po yung sa events? So, 3 po ngayon total. Opo. Sa events naman, kami po yung nag-organize ng birthday party, wedding, engagement. Opo. Nag-organize kami kung ano yung gusto mo. May hosting ba, may clowns, may mga flower, fresh flower. So, depende sa request ng clients. Paano po nag-start yun naman? Nag-start yun dahil nagpapadyant ako ng Mrs. International Abu Dhabi. Yes, ako yung founder nung ang galing. nung pageant. So, Paano niyo po naisip yung pageant? kasi nung dito ako sa Dubai, nakapasok ako sa Filipino community. So, lagi nila akong kinukuha na judge, kinukuha na sponsor. Wala yan sa Abu Dhabi. Yung event dito sa Dubai, dinala ko doon sa Abu Dhabi. Kaya ngayon, parang magka-team na ngayon ang Abu Dhabi at saka Dubai dahil sa connection na ginawa ko. Ay, ang galing. Oo, yung mga taga Abu Dhabi, welcome na sa Dubai. Yung taga Dubai, parang kung may mga event, nagkakilala na sila. Through friends lang yan? Connection ng friends? Or business din? Yes, ma'am. Mga Amiga, mga ganun. amiga, mga business, ganyan. May mga negative, pero hindi ako ng mga tao na madadamay dahil lang na pressure. Wala akong taong in-stress dahil sa money. Sarili ko yung event, sarili ko yung pera. So, advice niyo rin po yan sa ating mga
mga OFW. So, magpakialaman yung mga Oo. sa paligid. Kaya na ano na lang, bayaan na lang yung mga negative. Kasi end of the day, buhay mo yun, pera mo yun, hard work mo yun. Wala kang pakialam kung sino man sila. Basta ikaw ang nakakaalam at saka si God ang nakakaalam lahat. So, after dun sa pageant, naisip niyong mag-events. Mm. Paano po na-connect yung pageant and events? So, dahil sa success ng pageant, naisip niyong ituloy na with other Yes, events? ma'am. Oh, tapos nag-join na din yung asawa ko. Hindi ko pa alam, ma'am, kasi nga ako lang yun, solo proprietor lang yung events ko, yung license na yun. Interesado din pala siya. Ang ginawa niya, kumuha din siya ng license na flower at saka events. So, yung license ko na solo proprietor, kinancel ko na. So, kaming dalawa na ngayon. Parang sinurprise niya ako ba na meron na kaming license, may mga freezer na, may mga bulaklak na. Hindi ko talaga alam na ganun talaga ang ano niya. Kasi nakita niya na parang, ay magandang ano to, Opo. magandang business to. Mm. 'Di ba? Nag-pandemic po, no? How did you thrive during pandemic? Nag-close ang travel agency. So, wala na, lockdown lahat. Pero, ang nag-operate that time, yung cleaning Yung company cleaning. namin. Sakto, buti na lang Yes. nagsabay kayo Yes, ng... ma'am. Wala akong kita noon. So, that time, ako yung operation noon. Ako yung parang coordinator. Tawag dito, tawag sa driver. Meron kaming pera doon sa cleaning company. Doon. Oo nga, Ang sakto ano kasi. namin doon puro disinfection, Oo, deep cleaning. nag-ano, Yun, kasi doon kami pandemic. kumikita. Sakto Yes, yung oo. ginaid kayo ni God kung saan Mm. ang dapat ang Naku, open wala, mo wala, sabay. nga. So, yun yung nakasurvive din kami nung pandemic. After pandemic, nag-open po ulit yung business ng tourism, Yes, travel. ma'am. Yes. Okay, nung nag-open na yung mga airlines, nag-open na po kayo ulit. Yes, Sinabayan ma'am. niyo That po? time, nag-boom ang yung business namin Opo. after nung pandemic. So, that time, nakasave kami ng money. Naisipan namin mag-open nga ng branch dito sa Dubai. Tapos, after a year din, nag-open kami ng branch sa Abu Dhabi. So, 3 na yung branch na travel agency. Meron pa kayong distributor ng cosmetics? Mga third party. Nag-aangkat lang ako, tapos binibinta ko. So, hindi po Yung siya main business niyo? Hindi, hindi. May specific target market po ba kayo? Season kasi yung ma'am, sa Yun nga po travel. Minsan ma'am, Yeah. mataas yung kita, minsan naman mababa yung So, kita. hindi kayo depende sa tao, depende kayo sa panahon? Yes, ma'am. Pati po Kasi sa cleaning, ganun din po ba? meron may mga corporate monthly, hindi mawawala yun. May mga That's good. Meron na kayong... mabubuhay naman kahit papaano. Ano po ang strategies nyo para mapalago yung business nyo? Savings talaga. Tapos sa operation, mga staff mo, kailangan nakapokus ka doon. Tapos yung marketing, kailangan number 1. Kasi pag walang marketing, wala kang ipapasahod sa mga tao mo. After marketing, accounts, nandun na, kumikita na para secured yung kitaan. Paanong marketing po? Like digital or... Digital marketing. So ngayon, doon po kayo nag-focus? Yes, Digital social media. Ako din yung Kayo market. din po. Dahil sa social media na yan, naging influencer ako. Top 3 na Filipino influencer in UAE. 2023. Tapos, refer a friend. Hindi pa famous ang yung social media. Bigyan kita ng 10 dirham, 20 dirham. Magdala ka lang ng friend mo. Ibigyan namin yan ng mga komisyon. Word of mouth din. Mm. Meron pa ba kayong other than that na mga, parang mga pakulo, ganun po? Magpa-reviews ka, bigyan mo ng 20 dirham, 10 dirhams. Yan. Oo nga, no? Maghahakot nga ako na mag-review. Yes. One stop ka, dami mong reviews, 5 star, ipopromote ka ni Google. Pag nag-search sila. Pag ikaw na-search yung- keywords na kunwari, hanap ka ng travel agency. Tapos, raffle draw, yung ganyan, mga giveaways. Lately lang, namimigay kami ng 200 dirhams. 5 tao yun. Daming followers. Pag nagbo-boss ka, 100 sa isang boosting, 10 days yun. O ngayon, Effective talaga, digital. oo, tumaas siya ng 300 followers. Yung nagpakulo kami, yung mga avail our services and you will get a gift items. Yeah. Kung ano lang yung pumasok sa utak ko na strategy, i-advise ko yan sa admin. Gawin mo to. Ako lang yung nag-iisip. Apa. Market kayo nito, gawin nyo ng ganito, punta kayo doon. Ganyan lang. Ano pong advice nyo how to save? Kasi ever since the very beginning ng story nyo, yun po ang sinabi niya, save. Yes, So, ma'am. kunwari, as ako, ano pong ma-advise nyo sa mga tulad namin na ang tagal na dito pero wala pa ring savings? So, how do we start saving? Sa una ko, pagdating dito, 2009, sahod ko is 1,600. Ang 300 yun, bayad ko sa room. Tapos 300 yung pagkain. So yung 500 ma'am, pinapadala ko sa Pilipinas. 500, 700 maximum na yan. So meron akong sinisave
every month sa bangko sa Pilipinas. Kailangan ko siyang hulugan na 400 to 500. Kailangan mag-save lang ako ng 200 pang extra ko. Kung bibili man ako ng damit, bibili ako ng tag 10 dirham, tag 20 dirham. Pag nag-over na ng 40, ma'am, hindi na ako bibili. Expensive na yan sa akin, yung 40 dirham. End of the day, makikita mo na every month may savings ka. Kung magluho ka man, magtabi ka na lang. Tabi. Oo. Totoo. Mag-installment ka, mangutang ka. Huwag kang mag-cash, yung ganyan. Ganun na ever since. Hanggang ngayon, save pa din Save kahit talaga, na ma'am. business owner ka na po. Oo. Hindi ako bumibili lagi ng mga damit. Hindi ako materialistic. Kung ano lang yung kaya, meron. Kunwari, marami akong kita, marami akong sales. Bigyan ko gift ang sarili ko. Like yung gold. Kasi ano din, investment din yan. Investment din yan. Yung bag, yung sandal. Pag uwi ko sa Pilipinas, bininda ko yung mga lahas ko, bumili ako ng sasakyan. Ay, nice. Oh, see? Pagdating ko sa UAE, magkukulik na naman ako ng mga alahas, binta ko na naman yan. May nakita kang lupa doon na for sale, oh, may alahas ka, binta mo. Sa pawn shop o sa mga kamag-anak mo, oh, bayad na. Hindi pa nabawasan yung pera mo sa bangko. Parang in a way, meron ka ring buy and sell sa sarili mo business din. Tama. What advice would you give an aspiring entrepreneur? First, kailangan mag-survive ka. Yung una mong plano, una mong pag-open ng business, 1 year, 2 years, kailangan mong magbayad ng expenses. Kasi nag-invest ka eh. Labas muna lahat. Yes, labas. So, wag kang ma-expect na 1 year pa lang, yayaman ka na. Huwag kang mag-expect na milyon-milyon na ang kita mo sa 1 year. No. I-survive mo muna kung kaya ko ba to or hindi. Nandyan yung mga utang, mga expenses, bayaran. Second, security. Once nakasurvive ka na, kailangan i-secured mo na ang business mo. Pangatlo, stability. Stable na yung business mo. So, pwede ka nang mag-branch or invest another business. Pag nandyan niya, success na yung pang-apat. Yung ladder niyo po. Yes. Tapos mag-save ka, yung pang-5. Kasi pag walang 4 to, wala kang kita. Walang savings. Kailangan i-accept mo yung mga struggle mo as a businesswoman. Part of the business, yung mga scam, yung mga shortage, yung mga utang. Part of the business talaga yan. That time, pwede ka na bumili ng Louis Vuitton na bag kasi may pera ka na. Sandal, mga gold. Yan. Thank you for your time with us. So kung gusto niyo pong i-plug yung mga businesses niyo, Yes, everyone, mga kabayan, if you need visit visa or gusto nyong kunin yung family nyo sa Pilipinas, avail our services and Mangrove Travel and Tourism. We have a branch in Dubai and Abu Dhabi. Oro Pinoy Cleaning Services, kung gusto nyo nang magpalinis ng bahay, deep cleanings, meron po kami. Just follow the page at saka Mangrove Flower and Events Management. Nag-arrange po kami ng mga events. Thank you so much. I'm Aisha. Bye! Miss Aisha, thank you once again for your time with Kabayan Tayo Blueprint. Wow! And a tote bag for you with a little bit of our goodies. Marami Sorry, pera yan. bubuksan ko po. May pera po yan. Chining, lalagyan niyo po. Yes. Sige po. Kabayan tayo, what we think we become. Blue friend. If you enjoyed this episode, please give us a thumbs up and don't forget to subscribe and hit the notification bell to stay updated with more inspired content featuring OFW Business Success Story. Keep chasing your dreams and turn your entrepreneurial visions into reality. Remember, what we think, we become. See you next time.